labangan tayo, buhay natin ay sadyang hinahangad.
doon po natatapos yung program po namin sa St. Peter po. Ang inyo pong napanood ay yung service po hatid ng silang gabi po sa inyo lahat at tapos puso po kami nakikiramay sa family ni Sir Boss. Yan. Pero ako po ay anak ni Papa Lek at ni Mama Elena. Ako po si Lek. Yun po yung tawag sa akin ng aking lolo. At kasama po ng buong Pagatsulong family kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Nakakataba po ng puso makita yung support at love na pinapakita niyo sa aming lolo. Pero itong gabi ay isang magandang pagkakataon din para i-honor at alalahanin ang naging buhay ni lolo. How ironic that word is. Pero not only as our lolo, pero bilang kaibigan to most of you, as a loving husband to our meme, as a father, and of course, as a servant of God. Magsisimula po tayo sa mga mensahe galing sa mga malalapit na kaibigan ni Lolo sa LGU, si Vice Mayor Sunny Javier. Ay, ate pong siyang palakpakan. Magandang gabi po sa ating lahat. Bagamat malungkot, pero kailangan po natin magsaya para po sa katahimikan at syempre kapiling na ni Lord ang ating mahal na si Papa Dons. Una po ang aking taus-puso. In behalf of LGU San Jose, ang taus-puso pong pakikiramay ng sa panguna po ng ating mahal na Mayor, Honorable President Dada. Wala po siya ngayon dahil nasa Pisang Province siya sa Manila. So ako po ang natasan na magsalita. Ang aking po pakikiramay, ito po ng aking pamilya, kay Mami Luchi, sa lahat po ng mga anak at mga kaibigan, lahat ng mga pamilya, at sa ating po lahat na nagdudugsa sa pagyao ng ating mahal na si Papa Dons. Kami po ni Papa Dons ay magkakilala niya since nung kami nalot. Sila po kasi ay batchmate ko, kaibigan at kumpare. Kaya po, kilala ko po halos lahat sila, lahat ng members ng family Pagatsulong. At kami po ay nagkasama ni Papa Dons sa Sangguniang Bayan nung first term ko as Municipal Councilor. At ang amin po nung Vice Mayor ay si ngayon ay Mayor Honorable President Dada. Siya po ang very close din po siya sa ating Manileo. Siya po ang nagsisilbing Executive Secretary ng time po na yun, mga kami magkakasama. Kaya po, si Pardoms po ay isa rin sa aking advisor. Napakagaling po at talagang makikita mo, mararamdaman mo yung concern niya kapag malapit sa sa'yo at gusto niya mo tulungan. Kahit po sa ibang tao, ganun po kababa ang loob ng isang Pardoms o Papa Dons. At siya rin po ang kung bakit nandito kaming mag-asawa ng aking may bahay si Aw na makasama or maging kasapi po ng DCBP. Noong time na yun, 2013, siya po talaga yung porsinito na i-invite kami para sumama sa DCBP. Kasi nga kami magkasama sa office, so maya-maya, kinukulit niya ako. Then si Aw naman, halos maya-maya rin, pinupunta niya sa tindahan para mag-convince kami na sumama sa DCBP. At salamat, Pardoms, at hindi mo kami tinigilan na i-invite para mag-convince. At nakasama kami malaking tulong at mas nalapit ka na ngayon already Pardoms. So yun po yung mga naging bahagi, no? O naging kasaysayan
ni Pardones bilang kaibigan ko, bilang ama, at bilang kasama. At siya po ay masasabi natin bilang isang magaling na public servant. At hindi ko po makakalimutan yung mga itinulong ni Pardones sa akin. At sana ay tayo po lahat po natin mawaglit o patuloy nating isang puso ang pag-alaala sa mga matatamis at masasayang mga memories ni Pardones. Ang huli po namin pagkikita ay yung mas birthday niya yata yun, kasama ko si Brother Owen. Pinagpunta kami sa Luzon. For the last time, no, noon po, parang mentor ko na rin siya sa Bulimayan. Nung dinalaw namin siya, hindi na ako matuto ng sign language, no? Kasi po, medyo hirap na siyang yung pagbilig na may problema na. So, sinyasan kami. At meron siyang board na isusulat niya, itatanong niya, sasagutin ko naman doon sa pagsulat niya ng maliit na board, no? Ganun palitan. Tapos, kahit sa board na ganun, makikita mo talaga yung kanyang likas na masayahin, yung likas na, especially pag napapag-usapan yung politics, naandun pa rin talaga yung kanyang gustong malaman at gusto iparating. No? And also, gusto ko rin pong inform sa inyo na isa rin si Pardones na talagang yung suporta ay sobra-sobra sa pagdating sa akin. Laging before election, sinasabi niya, sabi niya, may 23 ka ng sigurado, pamilya mo pa lang yan. Sa'yo yan. Walang makakahulat po siya. Sa'yo yan. Sa amin pa lang, 23 ka lang. Lahat tuwing election po, ganun ang sinasabi sa akin, huwag kang mag-alala at ang suporta ko at ang aming pamilya ay laging sa iyo. Yun po ang sinasabi nila sa akin. At siya rin ay naniniwala daw, parang may tila ni Pardones na sinasabi. Hindi sa akin lagi na sani, wala kang talo-talo. Siya po talaga parang magaling mag-predict talaga yan si Pardones. Natuloy mo at sigurado ko sa iyo pa rin yan. So yun po ang mga mahalagang mga advices at mga memories na naibahagi sa akin ng ating mga Pardones. So yun lang po at muli ang ating puso pakikiramay at hindi ko puli ang buong LG San Jose at kami pong lahat sa munisipyo ay pusong nakikikilamahati, nakikiramay sa pamilya Valenzuela. Maraming pong salamat. Until next time, sana ay sa muling pagkikita tayo pa rin. Maraming salamat. So magandang gabi po sa ating lahat. I'm Radio Manila from Municipio San Jose. So, tatatong sa tawag ko dyan, wala ko tumawag ng Papa. Kasi nang pumasok kami sa PCBB po, with the Delta Brotherhood, sabay po kami. Pag-7 kami ng 2007. Na sabi niya sa akin, ako daw, dalawang tupik, ng edad ko, yung edad na. So, hulaan natin, no? Kung ilang taon na ako. Yan, nakapag-downs na. Si Tata Downs kasi, ang isang hindi ka malimutan dito is, dahil PCLP7 kami. So, lagi kaming magkasama. Actually, si Pardones ang isa sana sa dahilan para hindi ako tumuloy sa PCLP. Bakit? Tingnan niyo naman yung edad ni Tata Downs. Kaya nung pumasok kami, sabi ko, hindi pa ako bagay dito. Yung pala, ganun din ang iniisip niya. Nung makita niya raw ako, sabi niya, hindi rin ako bagay dito. Kung nabata lang dapat dito. Sabi niya. So, ganun siya kajali. Diba? Ganun kajali yan si Tata Downs. Na, sabi ko nga sa kanya, nung nagkausap kami noon, sabi ko, actually ako, una gusto ko rin lumabas nung makita kita. Kasi iniisip ko, hindi ako bagay dito, na makabata ko pa. Sabi niya, ganun din ako. So, yun yung naging magandang simula kung samahan namin ni Tata Downs. Kahit sabay kami nag-PCMR, yung parents ko,
Ang isang hindi ko malimutan kay Tata Toms, dahil siyempre taga Mindoro kami, hindi kami sanay maligo sa Tagaytay ng malamig. Binigyan kami ng heater. Diba? Binigyan kami ng heater. Tapos pagkatapos kita kami sa labas, nagkwento siya. Sabi niya sa akin, wala ka bang ikwento? Sabi ko, wala naman. Sabi ko, bakit? Sabi na ako ngayon. Sabi niya, kasi nilagay ko yung heater. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko malaman kung mainit na. Yan ang ginawa mo. Sinausaw ko yung daliri ko. Sumigaw siya. Nakuryente daw siya. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ako nag-kwento, pero actually parehas kami. Nakuryente din ako. Ngayon tatatapos, alam mo na, dalawa na tayo. At hindi ka nag-iisa. Di ba? Then during MR namin, ito kasi isang masayang part ng pagiging miyembro ko ng BCBP, na renewal of vows ng miyembro. Kasi nakita niyo naman yung edad ni Tata Toms, tapos nagkahalo kami, may mga kaedad ko. So kami daw ang tawag niya sa amin is allied forces kami. Pinagsama-samang iba-ibang iba-ibang edad. So we are allied forces. Kaya lang sila daw miyembro ng NATO. Miyembro sila ng NATO. No action, talk only. Miyembro sila ng NATO. So sila yun. So ganun sa Kajabi. Diba? Kasi hindi daw sila pwedeng sumapag sa amin. Kaya NATO sila. Tatadoms, ikaw na yung kauli-ulihan. Tinawag ng Diyos sa miyembro ng NATO. Actually, nauna na yung mga kasamahan niya na miyembro ng NATO. Yan. Diba? So Tatadoms, no? Thank you very much sa alaala. Marami akong masasayang alaala kay Tata Doms. Although nagagalit siya sa akin. Ang isang ayaw ni Tata Doms sa akin, yung mga one-liner joke ko, ayaw ni Tata Doms yun. Kasi nahihirapan daw siya makuha. Eh sabi ko sa kanya, nahihirapan din ako mag-joke sa'yo. Bakit? Pag pinaliwanag ko, hindi na-joke eh. So ganun siya, ganun kadyali si Tata Doms. Lagi niya, naging chapter right ako, isa sa number 1 supporter ko si Tata Doms. Tata Doms lang kaya niya, parang napakabata ako. Parang nakakaiyak naman na uutusan kita. Sabi niya, hindi, utusan mo lang ako. Susunod ako sa'yo. Lagi niya sinasabi sa akin is submission to authority. Kasi yun po yung culture namin sa BCBP. Yung tinatawag kami submission to authority. Kahit na mas matanda ka, kung hindi ka authority, susunod ka rin sa person in authority. Diba? So si Tata Doms kasi talagang very workaholic siya. Pag binigyan mo siya ng responsibilidad, gagawin niya. At saka gusto niya resulta agad. Ganun siya mag-isip, pag binigyan mo siya ng responsibility. Kaya lang minsan, nagagalit siya. Kasi gusto niya, yung resulta, base dun sa gusto niya mangyari. Kaya lagi ko sinasabi, Tata Doms, hindi natin kayang pasunurin lahat ng bagay sa gusto natin. So, yan lang natin. So, yun yung isang lagi namin pinag-usapan. Kasi Tata Doms is, sabi niya na sa akin, hindi ko kalimutan sa sinabi niya is, nung pumasok kami sa BCBP. Alam mo, naiingit ako sa'yo. Sabi ko, bakit ka naman maiingit sa akin? Sabi niya kasi ikaw pumasok ka, pakabata niyo pa. So, bago ko palang nag-put up ng family, ako ang dami ko na regrets. Kasi malalaki na ito yung mga anak. Sabi ko, hindi pa tamang tatapos yan dyan. Pwede pa natin balikan ulit. Kaya yung time na yun, is talagang makikita mo yung transformation ni Tata Doms. So malaki yung pinatago niya, naging prayer boy siya. Tapos lagi nagpapadala ng mga Bible na meditation, Bible messages. Kasi si Tata Doms na Doms, sabi nga daming obligasyon, pero mas maraming servisyo. Doms, daming obligasyon, di ba? Mas maraming servisyo. Yan. Nagagalit ka na naman sa akin, Tata Doms, at narinig mo yan, no? Ayaw mo ng mga one-liner ano ko. Yan. Di ba? So, mga alala mo, alam ko, isa ka sa inspirasyon ng mga miyembro ng BCBP San Jose, isa ka sa masipag mag-invite sa breakfast, isa ka sa masipag magtrabaho during our BCBP, isa kang masipag na himno sa bawat isang miyembro ng BCBP. Isang naalala ko kay Tata Doms, so nag-70 years old siya, sabi niya, ang request niya daw sa Diyos, bigyan pa daw siya ng another 5 years. Tata Doms, 10 years pala ang hinili mo, hindi ka lang abutin ng 85, 100 ka dapat. Dapat pala, no? Pag humiling tayo, dapat pala lakihan na natin. Kasi sabi niya, masaya na ako. Bigyan na ako ng Diyos ng another 5 years, masaya na ako.
Nung nag-75 siya, sabi ko, oh yan, pinipad ka ng Diyos. Sabi niya, oh, hihingi ka pa ba ulit? Kung bibigyan niya ulit ako ng another 5 years, salamat kayo. So, napakabait ng Diyos, no? Ilang 5 years ang binigay niya kay Tata Doms? Tatlong 5 years. Diba? So, ganyan kay David si Tata Doms. So, Tata Doms, muli, saludo ako sa iyo, salute. Diba? Kasi sabi ng Diyos, sinantay ka na niya, Papa Doms. Papatuloyin ka ng Diyos doon, diba? Kasi Papa Doms, papatuloyin upang doon manalangin at sumamba. So, Papa Doms, thank you very much. From our hearts, sa Jose, tanggapin ka, yakapin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. In behalf of my siblings and the second family of Papa, family with the Lord, magandang gabi po sa inyo lahat. Si Papa po ay nakilala lang namin noong 2012 when we entered BCBP. Sadya po, wala talaga kami attachment beforehand. Sa BCBP, lamang po kami nagkakilala. Hindi masyado from 2012. Lumalim na lang yung aming pagsasama nung bumalik kami after the BCMR Court, kung saan tanging si Papa po ang umanggap sa amin magkakasama. Na lagi namin sinasabi sa kanya na buti po tinanggap niyo kami. Na ang sabi niya lang ay maging behave lang daw kami ni Mabel, wala namang magiging problem. Ganun po ang lagi niyang sinasagot sa akin. Si Papa po ay sadyang malaki ang naging part sa amin. Simula nang hinawakan niya kami sapagkat hindi po talaga siya maikukumpara sa amin mga biological parents. Kasi ang aming mga biological parents ibinigay sa amin yung mga pangunahing pangangailangan namin para mabuhay, para maging tao. Pero si Papa po, ang ibinigay niya sa amin ay pagmamahal na hindi talaga kayang sukatin. Pagtuturo na hindi namin alam kung paano estratehiya ang ginawa nila ni Mami para kaya niya kaming i-hold, especially me and Mabel, sa ganoong mga sitwasyon namin. Dumadaan kami sa masyadong mahihirap. As in, kahirap-hirap talaga ang sitwasyon. Pero lagi lang sinasabi niya sa amin ni Mami na para daw yun sa amin para maging finest kami ni Mami. Including yung kasama pa namin, diba? Siya rin po ang nagturo sa amin upang yakapin ang turo ng BCBP. Yakapin ng taos-puso. Ganun din ang pagtanggap sa lahat ng hindrances na dinadaanan namin. Siya rin ang nagturo, especially sa akin, ang tamang pagdadasal, tamang pananampalataya, na hanggang sa huling lakas niya, kami ang kanyang inaalaman sa kanya. Yung hindi niya kami mabate, especially kung alam niya may pinagdaraanan kami. Yung sasabihin niya sa amin, uulitin niya yung pagdadasal niya sa rosary, pag napatid, yung iniisa-isa niyang pangalan namin. Uulitin niya ulit sa simula. Mula sa pinakamatanda sa amin, hanggang sa akin na pinakabunso. Ganun po kalalim yung ibinibigay niya talaga sa aming pagmamahal.
Sorry na lang po sa mga anak na totoo. Pero ganun po talaga si Papa sa amin. At the same time, nung panahon po na naging ama kasi siya sa amin, wala na kaming mga magulang. Sa ganitong edad namin, siya na ang naging magulang sa amin. Kaya po talaga si Papa, wala kaming negative side na maiko-comment sa kanila rin namin. Kahit papalagi niya ako pinapansin sa aking gawin. Kasi hindi naman din sa kaalaman nito lahat na medyo may ganun talaga ako. Pero, kaya niya ako yun. Kaya pinagpapasalamat ko talaga kay Mami at kay Papa na ibinigay sila ni Lord sa amin. Especially sa amin ni Bado. Kaya, sa inyong mga kapatid, sinasabi ko po talaga sa inyo na napakalaki na naging part ni Papa sa amin. Sa iyo pa, lahat po na naituro ninyo sa amin, mananatiling po yan, kahit saan tayo makarating. Hanggang sa muling pagkikita po natin, iyako po na lang kami kay Mabel at kay Lorenson. Alam ko masaya na po kayong tatlo dyan. Katulad ng sinasabi nyo noon, hahawanin ninyo ang daan papunta sa amin para pag nagsama-sama tayo dyan ay masaya ang lahat. Muli po, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat. Para po magbigay ng mensahe para kay Lolo. Si Papa, para sa akin. Isa po ama, kapatid, kaibigan. I-share ko lang po minsan. Dahil under kami CLP 12, under kami kakabay ng grupo namin. Minsan po nag-text ako sa kanya. Sabi ko pa, para akong nawalan ng isang tupa. Kaya nakaisip. Diyan sila nagkita sa bahay. Kumpul, kapalakas sa looban, bibigyan ko nila ng tayo. Yung lalim na sa mga dahil sa kanyang mga advices na pinagay sa amin, lahat ng PPGM, nandiyan kompleto lahat ang kailangan namin. Supported lahat na ng papers, pati ang sapat sa dating ng sharing, nandiyan yung lahat ng kanyang mga advices kung paano sunod-sunod ng tamang ginagawa. Every time may AGM kami lahat, kinukumusta niya ang bawat isa sa amin. Si Nene nagpapagaan namin kalooban. Always smiling po si Nene. Kahit si Papa, ang lakas na kasi siya nasalita. Nakasmile pa rin si Nene. Ang hindi ko pa makalimutan kay Papa, yung
pinaglalalaban niya po talaga po ang tama para sa kanya. Yes, Bible verses na sinisay niya sa amin. May notebook ako ngayon. Makasulat ka din doon sa notebook na maliit. Puno na ngayon isang notebook ko noon sa hindi ko na rin lahat naisulat yung iba pa. Last na minsan nakita tayo, sabi mo sa parang gusto ko lang sumunod kay mother, parang tinatawag ka na mother. Pero sabi nga namin, huwag ko na pa. Pero alam ko masaya ka na ngayon pa, may mag-aalaga na sa iyo. Nandun po, ang aking puso, kasama na aming grupo, ay buong puso magpapasalamat po sa inyo ninyo sa pag-aakay sa amin. Hindi matutuloy ang iyong pagdarasal sa amin hanggang hindi mo nakapag ang pangalan ng Diyos, naka-stack ka lang doon. Pag naalala mo na yun, tsaka ka nakakatuloy hanggang sa dulo ng iyong mga member. Maraming salamat ito. Hindi mo niya sabihin. Kayo po tinatawagan. So, kaya kami naging sobrang close. Kasi sa mga organizations. Pero kami po ay hindi taga rito mag-asawa. Nang dumating kami dito 47 years ago, si Barak Dons na ang talagang namin nakasama. Kaya kami ay hindi sila, si Barak Dons kasi Barak Dutchik, ay hindi iba sa amin. Sila ay kapamilya. Kapamilya namin. Aming mga anak na naging close sila. Mas magkakaklase sila. At ang alam ko, ang unang-unang ko naging sekretary bilang isang doktor, nandyan, si Chen. Siya ho ay working student siya noon, pero kinuha namin isang sekretary. At at the same time, ang totoo mo niyan, ang talagang close na close po. Kasi mag-iedad din dalawa yan eh. Si Dr. Sapanta at saka si Barak Dons. Sila ay talagang close. Para na, kumbaga sa silang dalawa lagi nag-exchange of pleasantries, nag-exchange sila pag may mga kailangan, lalo na si Doktor, meron siyang kailangan mga communications, meron siyang kailangan writer niya, si Barak Dons, naka-writer niya. Alam niyo po, personally, bilib na bilib ako sa kanila ito. Dahil siguro, ang gagaling lahat ng anak ko niya, ang tatalino lahat, siguro talagang naman ako sa tatay at sa nanay. Dahil dati nung nakasama mo, more or less nakasama si Doktor, kasi si Doktor po ang retainer physician ng lahat ng bangko, PNB, BBP, Land Bank. Kaya lalo silang naging close. Ang nakita ko sa kanya talaga, siya ay organizer, writer, researcher, no? Ganun din yung kanyang mga anak. Ang hindi ko makakalimutan yung naikwento niya sa akin noon, nung bago-bago pa lang nasimbaran mo si Ched. Sabi niya, yung pangalan Ched, galing doon sa 4 na anak ng una, no, yung panlima, no, si Ched ng panlima, kaya yung C, H, E, at D. Kaya pinangalan si Ched na Ched. Tama? Yun yung natatanda ko parang sinabi niya, na nagkwento rin, sabi ko sa kanya, nagkwento na rin sa akin ni Ched. Tama na mo may pangalan ni Ched. Pinagsama-sama ang 4 na pangalan ng 4 ng kuya niya. At siya ngayon nandaan. At nakita ko rin naman kung gaano ka-successful yung mga naging, yun ngayon, sa kanya, sa status, kung gaano ka-successful yung kanya mga nataro siya nasa bangko. Ang natutuwang ako yung isa, si Edward, ay active na rin sa simbahan. No? Ayun na yan mo.
active na rin sa simbahan, lay minister siya. At natutuwa rin din ako dahil naging very, nung medyo later part ng buhay nila, naging active na sila sa BCBP. Na kung saan ay ito yung isang church organization din. So, nakakatuwa mo yun. Pero isang bagay na alam niyo po, isa si Parang Dong sa nagtulak kay Doktor, parang maging isang konsyal. At all throughout na pagiging konsyal ni Doktor sa Panta for 3 terms, ay si Parang Dong po ang kasama niya. Siya ang kanyang researcher, siya ang kanyang writer, siya ang pinaka-mentor niya, nung kasama ang advisor. Sila ho ang mga kapartido ni Mayor Ladaga na dati na Vice Mayor siya. Vice Mayor nila si Mayor Ladaga noon. Kaya sila ho yung mga kasama, katulad ni Vice Mayor Sanebe, sila ho yung mga kapartido. At ang alam ko, parang pinaka-advisor nila, researcher pa nila, ay talaga si Paring Dons. Hindi mo biro, di ba ba nagbiro? Nakaturmayan ka. Hindi mo yung malaman kung tatama ka o hindi. Pag nagpunta ko yan sa ospital, hanapin niya si doktor, magbibiro muna siya doon sa counter, sa mga nurses namin doon. Kaya sabi, Tati Mitchell na yun. Sinasabi kay Tati Mitchell na lagi kami niloloko. No? So yun yung natatanda ko lagi sa kanya. Kaya nga ako'y kabagay sa loob talaga yung makaedad ni Dr. Samantha, i-isa na lang choices ng gustuhan, isa yung choices na kanilang mga bagay-bagay sa buhay. No? Yun nga lang, ako na yung nandito bilang isang konsyal ng bayan, I did not have the chance na makasama siya. Dahil mas active na siya sa ating kong simbahan, lalo na sa BCBP. Nakakalungkot mong sabihin, pero siyempre ang buhay ng tao may katapusan. And at this stage na to, siguro sabi nga, di ba lagi siya nagre-request ng dagdagan yung edad niya, pero sa ganun edad, nadagdagan. Pero this time, siguro sabi ni Lord, kung hindi ka na humili, kaya kukunin na kita. And I must say na talagang accomplished person si Parang Dons. Maring he appears to be very simple, hindi mo makikita ng nayabang, hindi mo makikita ng magdaro sa katawan. Pero still, ang dami niyang natulungan, ang dami niyang naging friends, ang dami niyang naging bahagi ng buhay niya. Pero hindi sa naging mayabang, naging pinagmalaki, ano naman yung accomplishments niya. And the best accomplishment na nakita ko, yung lahat ng anak niya ay very successful. So Parang Dons, makikita na kayo ni Parang Sinin mo dun. Say hi to him. No? Sabi mo hi na lang sa kanya. At antayin ko lang naman kung kailan niya kami pupunin dalawa ni Maring Dulce. No? So, tumatawa lang ako kung ganito. Nakakalutog din dahil siyempre nababawasan yung mga dami ng friends. Alam niyo po, we are now 47 years na po ang friendship ko titignan. Kasi 47 years na po ang hospital. Nagdamutin kami dito. 47 years na po. Kaya, and Parang Dong is very much a big part of my family. So, hindi ko pwede sabihin siguro condolence or what. Siguro, Parang Dong, God bless your soul. Maraming salamat. Meron po tayong mensahe galing sa Street Brothers to be coached din. So, tatawagin po natin si Manolo Macawini at Boying Lezardo. Kung sino man po may gusto sa inyo. O pwede din dalawa. Magandang gabi po sa inyo lahat. Parang yung Street Brother, isa lang nila. Marami kami, nandiyan kami sa labas na tayo pumasok, nahiya. Ako po si Boying Lezardo, ang isang player ng Street Brother. Parang naiyak ako eh. Naiyak talaga ang ako po'y nakikiramay, ang buong Street Brothers po, nakikiramay, Ray. Ito po si Mr. Lacao, kasama ko sa Street Brothers. Ray Gordobes, Joji Sarmento. Baka gusto nyo akong tabunan dito. Okay. Si Dominic, kasama
Joji Sarmiento, Street Brothers po. Guys, parang Erwin Padre. Huwag po kayo. pasok po kayo. Yan. Yan si Kapitan Joji Sarmiento. Pangalan pa lang yan, nagigising na si Pardoms. Papasok na po yung entrance. Natayo na nga pala yung po eh. Ay, si Higel Salvacion. Erwin Padre. Yan. Mga ito po ang player ng Street Brothers. Okay, siguro. Gusto pala si G. Magandang gabi po muli sa inyo. Kami po ay nakikiramay ang buong player ng Street Brothers sa Pagkaitsong Family bilang isang naging anak ni Pardoms. Obet Toro. Ang wala po sa amin dito ay si Ardi Nula at saka si Bebe Sano. Yung iba po ay nauna na. Iniintay kay Pardoms si Mike Galisay, Elmo Ligayata, John Palmares, baka hindi pa kami. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa totoo lang po, pinata pa kami. Kasama na namin si Pardoms. Kasi ako, isa sa original na player ng Street Brothers. Binuo kasi ni Pardoms ng Street Brothers sa batch, unang batch 85, tapos sa DUA, ng halos mga player niya. Ang nahalo lang namin sa amin noon si Boyan Alcones, yun ang naging sentro namin noon. Puro kami DUA noon at saka batch 85. Yun ang unang-unang Street Brothers. At ang unang-unang news namin ay si Joy Casaw. Kung kilala niyo, yun ang unang-unang news namin. Yun po, binata pa lang kami, diyan pa sila nakatira sa apartment sa may, sa anong street yan? Sabang Saysay Street. Doon sila sa taas natutulog, kami mga player. Sa baba, pagmulat namin, nakasulat na ako anong mga gagawin na bawat player. Yan ang hindi namin makakalimutan kay Pardoms pagdating sa Valenzuela sa basketball. Marami kami natutunan. Ang pagkakilala namin kay Padre, wala pong standard. Lahat po kami, kung ano sa team na yun ang dapat mangyari. Hindi po lahat kami man magaling, pero pag pinagsama-sama na kami, nahihirap na kami kanili. Wala pong stand sa amin. Sa amin, pag hindi mo ginawa trabaho mo, meron kang magandang gagawin, magiging sila ka. Walang stand dito. May time pa na naglaro kami ni Padre Erwin sa Sinirara, na ginawa pong kalukuhan yan si Mr. Padre. So, binangko po ako ni Pardoms. Wala ako nagawa. Maluko po kasi si Erwin Padre. Ganun po si Pardoms. At saka po, sa street, sanay kami ng minumura. Kaya kami sa Street Brothers, magmurahan kami. Alam namin sa umaga lang. Ganun si Pardoms eh. Wala sa puso, yung galing. Nanggaling lang sa buwana. Kaya kami, ang pinapayagan lang namin magmura sa amin at sumigaw sa amin sa loob ng pool, yung kapwa namin Street Brothers. Ako po yung number 8 sa Street Brothers nung nawala si Ed. Siya po ang original na number 8 ng Street Brothers. Isa ka po yan sa Street Brothers po, kahit wala kayo, hindi po pwede pakialaman ang gulo nyo kung may gumagamit na kumilay. O, patalaman kayo, meron sa akin yung nito mo. Hindi, para makilala, ako po ay si Boy Pizardo, nasama sa Street Brothers ng 90. Kasi po, dumating po ako 1988,
Yung mga street brothers ay Junior C, alos kay dadang ko. Nagtataka ko sila, Junior C. Ako po ay import ako nung dumating. Pero, si Pardoms, consumption sa akin yan eh. Hindi sayabang, magaling talaga ako maglaro. Eh, hindi na ako. Yung state, hindi, salamat ko sa state. Kasi, kinuha ko ni Pardoms kasi kunin mo si Boying para wala na kayong kalaban na may state. Kaya maraming salamat kay Pardoms. Siya ay nirespeto, kami nirerespeto sa bawat isa. Naging amanansa sa loob ng court. Marami kaming natutunan sa kanya kung paano kami hindi naging mataas, hindi kami nagyabang. Walang tumalo sa amin. Nag-champion kami ng 11 years. Walang tumalo. Kaya, May kwento pa nga po pala ako. Kaya po naging Pardoms yan. Hindi naman talaga Pardoms ang tawag niya sa kanya, di ba? Sa Street Brothers talaga nagsimula yan. Kasi kami no, sa Street Brothers, magkukumpare kami. Paring Dominic, paring Ray. Eh siya hindi namin matawag na paring Dominic. Ang ginawa ni RD, tinawag siya Pardoms. Kaya doon nagsimula yung Pardoms. Hanggang sa Pardoms ang tawag namin sa kanya. Hindi namin siya patawag na paring Dominic. Baka kami morahin, pagalitan kami. Senior ka ni RD, Pardoms. Kaya yun dyan nagsimula yung Pardoms na yan. Si RD, kay RD nagsimula yan. Maraming salamat sa tatak, sa pangalan ng Street Brothers sa binigay mo Pardoms hanggang ngayon. Nire-respeto pa rin yung pangalan natin ng Street Brothers. Salamat Pardoms, salamat sa pangalan, tatak, at karangalan ng binigay mo sa amin. Proud kami na maging Street Brothers. Maraming salamat din po sa OG Street Brothers. For sure, marami pang natulungan si Lolo bukod sa kanila. Pero bago po tayo magpatuloy sa mga mensahe, Good evening po. Good evening po sa lahat. Ako po si Coco. Sa mga hindi niyo po nakakalam, ang haba po ng pinagsamahan namin ni Pardoms. Unang pasok ko sa Divine, siya po ang naging coach ko sa basketball. At ang sabi niya sa akin, walang menjola ha. Pag sinabi ko training, mas mahihirapan kita kaya sa kanila. Kaya po talaga, pinahirapan ako ni Pardoms. Pero talagang yung disiplina po na binigay niya sa akin ay nadala ko. Ito pa, napakaganda. Akala ko hindi na kami magkikita. Nagkita pa rin po kami bilang sangguniang barangay. Magkasama po kami bilang kagawad, sabay po kami. Kaya pansinin niyo, medyo paus po ang boses ko. Kasi hirap na hirap po akong kausapin si Pardoms at mahina ang kanyang pandinig. Malayo po yung kanyang upuan sa akin. Number 1 po ako, nandun siya sa bandang number 5. Kaya pag meron po siyang gustong sabihin, meron akong gustong sabihin sa kanya, ay hindi po niya marinig. Kailangan ko pang tumayo. At hindi pa rin po doon natapos ang aming samahan. Nung ako po ay naging konsehal ng bayan, siya naman po ang aking naging sekretary doon sa Sangguniang Bayan. Di matagal kami hindi nakita at awa ng Diyos, nakita pa rin po kami ulit doon naman sa Chaps, sa pickleball naman po. Di minsan nilabas ko nila si Pardoms doon. Nagpakilala ako. Sabi ko, Pardoms, kilala mo ba ako? Sabi niya, oo naman. Ikaw si Pogi. Sabi ko, anong pangalan mo? Basta ikaw si Coco Menjola. At tuwan-tuwa naman ako na naalala niya pa rin po ako. Bagamat na ang kabarkada ko po ngayon ay yung kanyang mga anak na, lalong-lalo na po, yung napakabait po na Carlos, na alam ko naman ay hindi nagmana kay Pardoms. Kaya po sa Bagatsalon family, sa lahat niyo po lahat ng pamahal, ang pamilya po Menjola ay nakikiramay. At sabi ko nga, tayo ay dapat hindi magdalamati. Tayo ay dapat magsaya
dahil kung nasaan man siya ngayon, nasa mas mabuting kalagayan siya. So, Brother Doms, in spirit, at saka lahat ng legacy mo, nandito po, you raised your children very, very well. You raised your grandchildren very, very well. And ikaw po talaga ang talagang Doms na nag-iisa. So again, rest in peace. Alam kong masaya ka na dyan. Pero makikita rin tayo, huwag lang muna kaagad. So sa inyo po lahat, magandang gabi po at condolence po sa pamilya po nila. Good evening po. Ay, pumali pala. Hindi pa. Na-promote. Para po sa susunod na parte ng programa, bago po tayo mapunta sa mga mensahe ng malalapit na kaanak, tatawagin ko po muna yung pamilya ko. Kung hindi niyo po nalalaman, kami ay ang talented. Wow! Uy! Set name? Ay, kasama kami. Asa na, ang aking amang si Yek, ang aking mama na si Elena, ang panganay namin na si Ate May, ang aking mga Kuya Bogs, Dico Jet, at si Kim. Meron po kaming handog na kanta sa inyo, bilang kami ay mga talented.
tatay ko, ipaniwanan ko po bakit university. As an example na. Now we're gonna move forward to the more touching messages, I would say. So huwag na po kayo magkukulat kung medyo lumuha. Kasi knowing this family, we are young. Medyo palatawa lang kami kasi lolo namin si Lolo at meme namin si Meme. Pero asa na ang ating pinakamatandang apo? Huwag daw pinakamatanda. Pinakaunang apo, si Ate Mitch. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Michelle. Our lolo used to call me Nits or Nitsi. Siguro dahil tawag niya sa lola ko ay Luz or Lucy. Sounds like a pyramid. Ako po ang eldest granddaughter. Hindi lang halata. Binuhat lang talaga ako. Ako po ay anak ni Lot and Mia. And kadalasan po, napagkakamalan ako bunsong anak ni Lolo. Kasi po, yung tito ko, si Tito Sani, 4 years lang ang gap namin. Gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng narito ngayon. I stand before you tonight with a heavy heart to say goodbye to our Lolo Pardon. But I also want to celebrate the incredible life he lived. Lolo was a man who was defined by his generosity. Generosity ang because yung lolo po namin, tawag namin dyan Santa Claus. Kasi po, nung nagtatrabaho pa siya, kahit wala nang matira dun sa sweldo niya, ibili niya ng regalo para sa mga apo niya tuwing Pasko. Eh, naalala ko si Bebe, minsan nagagalit na kay Lolo kasi wala nang yung buong sweldo niya, binibili niya po ng regalo na minsan ang regalo niya sa amin t-shirt na may Merry Christmas, gano'n. So, yung PCBP family niya kanina nag-testify rin how generous si Lolo. Hindi lang po sa aming family, pati sa friends niya. Love for his family. Kasi po si Lolo, sa sobrang pagmamahal niya sa pamilya niya, ayaw niya pong manirahan yung mga anak niya na malayo sa kanya. Tinatawag na Bagatsulan Compound. Bali po, 5 sa 7 niyang anak na nakatira. Nahiwalay lang yung tita ko na kasi taga-DP, nakabili ng lupa na, pero medyo malapit lang din naman sa amin. At si Tita Yen po na from Land Bank. Pero walking distance lang. Pero si Lolo po, mas gusto niya sana kung mapagkakasya lahat, isang compound lang sana. Sense of humor. Si Lolo, joker ng family. Siguro kaya po yung mga anak niya hanggang sa kapong buhay niya, mga joker. Mana kay Lolo. Nung nag-work po siya sa Sangguniang Bayan, ako po ay nagtatrabaho sa PhilHealth. Gulat na gulat siya nung sabihin sa akin na, Miss, why are you so famous? Sabi niya, may so ha? Tapos sabi ko lang bakit? Kasi yung mga GO namin, mga office mates ko sa SB, kilala ka. Sabi nila, ang kilala po namin is Michelle, yung maganda.
pala, saan makagaling sa sarili. Kaya kung natatalino yung mga yan, ano po, stick yung lolo ko, na kwento ko ng mga tito-tita ko, na kahit may sakit sila, hindi lang pumasok para mag-compete sa Miss B o kung ano mang contest. Kasi gusto ng lolo ko, lagi silang nasa top ng class. So, hindi po sa pagmamayabang, yung grades po nila sa NCTE, 99 something. Pero galing po yung lolo ko, kasi hindi perfect. Gusto niya perfect. Pero po, ang taas ko, 99 something. Tapos lumabas po yung NSAT namin ng high school. Kaya rebelde po yung kanyang panganay na po. Hindi po nagre-review. Sabi ko, basta siguro nasa honor section, pwede na. Hindi na siguro magagalit si Lolo. Eh, lumabas po yung rate ng NSAT ko. Ang grade ko po ay 89.9. Ang sabi ko ng Lolo ko, ay go. Sabi niya, hindi pa ako sa civil service ito. Sabi niya. Parang makita ko sa lolo ko, na-disappointment natin siya sa pangalan niya nga po. Napasa ko naman ang civil service. And napasa ko rin ulit. And my lolo was so proud of me. I will never forget nung time na medyo mahaba pa po. I will never forget nung time na nag-a-apply po ako sa PhilHealth. Nag-offer siya, sabi niya sa akin, samahan kita. Saan ba ang interview mo? Sabi ko sa Mamburao. So, sumama po siya. Kahit may trabaho siya, nag-leave siya para masamahan ako sa Mamburao. So, dun sa Mamburao, nasa isang queen size bed kami, magkatabi kami. Tinuturuan niya ako ng mga key answers sa mga possible questions sa interview. Na if ganito ang tanong, anong isasagot mong age? So, sasabihin niya, ganito dapat, ganyan. So, ganun. Tapos, sabi niya sa akin, anong susuotin mo bukas? So, sinuot ko. Dapat skirt. Sabi niya, parang, may impression, may good impression kagad. So, pero ang question niya, bakit wala akong stockings? Kasi, bare. Sabi niya, dapat may stockings. Tapos, ang nangyari po, naipasa ko po yung interview sa tulong niya dahil lahat po na sinabi niya sa akin, parang hindi si Lolo eh. Lahat na sinabi niya sa akin, yun talaga lahat. Sabi sa akin nung nag-interview, tell us about yourself. So, syempre, lahat sinabi ko na lang magaganda. Kinat ako nung nag-interview, sabi sa akin, narinig na namin niya. Huli ka na ngayon ni araw eh. Pagod na kami makinig sa mga sinasabi yung magaganda na ngayon interview namin. Tapos, sinabi ni Lolo. Sabi ko, Sir, I am single and I'm very willing to be assigned anywhere. Sabi na nag-interview, ngayon lang kami narinig yan. Sabi niya, pasok ka na. So, nung nalaman ng lolo ko na natanggap ako sa PhilHealth, sabi niya sa akin, Dam, buhay ka rin pala. Sabi niya, galing. Sabi niya gano'n. Tapos, ang nakakatawa po, kailangan ko pong mag-report sa region office sa Batangas. So, si lolo po, sabi niya, samahan kita. Sama ko rin sa Batangas. Eh, dahil kung wala akong alam sa Batangas, nag-check-in po kami sa traveler's team. So, ang tanong po sa amin, ilang hours po ba? 3 hours o 6 hours? Sabi na lolo ko, ako. Napagkamalan pa kami ni Lolo. My conversation with Lolo wasn't just a random talk between a grandfather and a granddaughter. It was about the time we spent together, and I learned the value of hard work, and I learned the value of hard work. Kasi sabi nga ni Lolo, nung nag-uusap kami, nag-heart to heart kami, sabi niya, marami daw siyang regret sa life. Regret sa life na sa side ng
sabi niya, very sensitive daw po siya. Sabi niya, kapag meron lang nasabi sa kanya na hindi maganda, parang nagtatampo siya, tapos kinabukasan, meron na siyang resignation agad. Sabi niya, nagre-regret ako kasi sensitive ako and na-pride ako. Dahil alam niya raw na magaling siya, ang iniisip niya raw, hindi niya loss yun, kundi loss ng company dahil magaling siya. Sabi niya, sana nabigyan ko ng mas magandang life si Mimi at ang mga anak ko. Pinatak siya ko sa kwento ni Lolo na hindi ko akalain na mag-open niya sa akin ng gano'n. Sa congressman po, gano'n din. May nasabi lang sa kanya na hindi niya nagustuhan, nagtampo siya, nag-resign siya. So, ang lesson niya sa akin, kapag may trabaho ka, mahalin mo. I-value mo yung trabaho mo. Huwag mong kairanin yung pagiging sensitive mo. And awa ng Diyos, hindi ko po nasunod. Actually, tama sa apo niya, ako lang yung nakaaway niya kapo eh. Meron siyang nalaman, hindi na natin sabihin, basta may nalaman ko siya at pinagagalitan niya ako. Habang nandun po ako sa loob ng kwarto, biglang bumukas yung door at salta siya ng salita, ganyan. Eh kami po, bawal sumagot. Biniyak lang po ako. Nung pinatapos ko na po siya magsalita, at alam ko paalis na siya, kinalabog ko yung pinto, sinara ko. Kunwari, may mahangin po, kumari, lalala ng hangin, pero doon ko talaga binuhos yung sa loob ko. Dahil nagagalit ako sa lolo ko at pinagagalitan ako. Maya-maya po, bumukas ang pinto. Bumalik na naman siya at pinagalitan na naman ako. Ganun po, medyo makulit si lolo eh. Para siya yung, kapag nagagalit siya, paulit-ulit, minimum of 3. Yung ulit niya, pinakababa, pabalik-balik. Pero, nagdating po kami ni lolo dahil natutunan ko sa kanya, pag may kasalanan ka, mag-sorry ka, pagpapagawa ka. Before I end my speech, I want to share with you what my lolo wrote in one of his diaries. Kaya may hawak ako notebook. This one was written in 2022. Si lolo po kasi, actually ang nakita namin sa orta ni Meme, 2020 hanggang 2024. And based kay Meme, naitapon niya lang po ang iba. Ay pakalang-kalang daw po. Dito po sa diary ni Lolo, always every day. Nilalagay niya po yung date. For example po, August 14, 2022, Sunday. Tapos, open and close parenthesis, laging meron, God loves me and my loved ones. Tapos, nakalagay po sa baba, Papa, 82 years old and 5 days. Mama, 81 years old and 77 days. Tapos, ilalagay niyo po sa baba, kung sino po yung dumalaw sa kanya, or may birthday ng araw na yun, ilalagay niyo po. Swerte nitong nabuksan ko, mababanggit ko ang name. G gave us Holy Communion. Sunday. Then sa baba po nakalagay, thank you Lord God for your love and care for me and for my loved ones. Thank you Lord for saving my life today from the pains in my chest. Love you Lord God talaga. I am alive. Number 2, Mama is alive. Number 3, all our children are alive. Number 4, all our in-laws are alive. Number 5, all our grandchildren are alive. Number 6, all our children finish college. Number 7, Mama loves me. Number 8, all our children love me.
all our grandchildren love me. O mga apo ha, bulong kay Lolo. Love ka namin, Lo. Number 9, Mama and I always have food to eat. Number 10, Mama and I have biscuits and cookies to eat always. Number 11, Mama is healthy and strong even at age 81. Nakakilig naman kayo, sana all. Number 12, Mama and I have enough drinking water. Number 13, ito pa, medyo kasama logo dito. Jen, Mariel, and Yaki are safe in Batangas and protected by God always. Umaalis din po kami sa San Lucio, usap tayo kami, ano? May mali ito, may mali. Number 14, Mama and I can attend and hear TV Mass daily. Number 15, we have a TV and ref, courtesy of Lot and Mia. Oy, magulong ko yun. Number 16, our electric bill is being paid monthly by Harry and Honey. Number 17, we have electric funds given by our children. Number 18, we are living in a house donated, constructed by Yek, then by Harry and Honey. Number 19, I can still write with legibly. Number 20, I can still operate an old model cell phone. Number 21, God saved my life on August 14, 2022. Hindi ko alam. And on several occasions. August 14, 2022. And lastly, Harry is very generous to us. Wala ka ng beach. Doon ako nalungkot. Wala. Very true life's challenges. Right now, ni-imagine ko si Lolo na habang nagsasalita ako katabi ni Nene. Lumingiti, tumatanong, ganun yun eh. Pag natutuwa siya, tapos pumulong kay Nene, natawa. Lo, I will miss you more than words can say. You will always live all in my heart. Thank you for everything. This is not goodbye, but see you later. But not soon, please. Maglalaro pa tayo ng tekuan in between. So, gano'n Lolo ko eh. May sa tekuan in between. Lo, hindi ko man po napakita yung pagmamahal ko sa inyo nung buhay pa kayo. Alam mo naman po kayo, Lo. Mahal na mahal po kita, Lo. Inyong lahat, sabi ko, ako ang last, kasi akin yung last na prayer. Pero sabi ng kuya ko ng panganay, siya daw. So, mas malaki ko yung akin. May coding ko po ako. Normally, I would speak from the heart, and then, kung ano yung lumabas, yun na yun. But, this is special. Iyakin kasi ako. Alam ng pamilya ko yun. So, para matapos ko itong aking sasabihin, dapat may coding ko ako. Otherwise po, baka 40 days na bago matatapos at dapat iiyakan tayo. Okay. Pero sabi ko nga, hindi dapat tayo manulukot dahil nawala si Papa. Sabi ko, this is going to be a celebration of life. The Lord gave 85 years para makasama natin si Papa. And I believe He will live a very good life. Hearing from the testimonies ng mga kasamaan, mga nagmahal kay Papa, at yung mga iba na ayaw mo magsalita, pero alam mo, ramdam mo yung mga pagmamahal nila kay Papa. Losing Papa 4 days ago still feels unreal.
tissue ko. Naka-ready yun eh. The past days have been a blur. Quiet moments mixed with memories. Tears mixed with laughter. And a longing that settles deeply in the heart. Alam na asawa kayo kasi nanak ko. Nagpupula ako sa kwarto. Iiyak lang siya. Tapos noon, wala akong maalala. Tapos ako umiiyak. Dapat masaya ako for Papa. Because it's a reminder of how blessed we were to have Him for so long and how deeply He loved us in His own steady, constant, and unmistakable way. Our final week with Papa in the hospital was both painful and precious. All that mattered was being with Him, holding His hand, talking to Him even when He could no longer respond the way He used to. Those long days and nights were heavy, but they were sacred. They were a chance to give back even just a fraction of the care He had given us throughout His lives. Yung iba kanina nagkwento, nakilala na kita si Papa 2012. But the impact was so great that they could not forget Papa. They could not even let go of Papa. Parang mula pa. I even talk yung sa mga nandun na sumadalo kay Papa. They have lots of stories. And nakilala nila si Papa how kind, generous, loving, and passionate. Kasi kami yung mga anak niya, sabi na kanina ni Mitch, hindi pwede ang pwede. Palagi dapat the best. Nabuhay kami, stick to yan si Papa. At hindi ka pwede sumagot kasi bawal dahil mga high blood si Papa. So susunod ka. But today I would like to honor Papa through the virtues that define him, which are faith, hope, gratefulness, and love. Papa's faith was not loud or showy. It was quiet, steady, and deeply personal. The kind that came from a lifelong relationship with God. Every day po yan, nabanggit din kanina, ang dasal ni Papa, binabanggit niya lahat ng kanyang mga friends. Pagka may nakalimutan na isa, nakalimot siya, sisimula uli siya hanggang doon sa kahuli-hulihan na ako niya. But one of my most precious memories now of Papa, I have so many, but I would just build on the one and the latest memory kay Papa is how he kept a diary or journal. Yun po kaninang hawak-hawak po. Hindi ko rin po siya alam na may ganun si Papa. Nalaman ko na lang siya when he passed away, yung home makeover, yung bahay nila Papa, yung mga apo, naging project nila yun. So nandun yung journal niya, writing down his reflections and prayers. He would write about how deeply God loved him, and how grateful he was for God's love, not only for himself, but for all of us, his family, his loved ones, his children, and grandchildren. And of course, Papa had his own unique way of showing devotion. He prayed for everyone. As in everyone. Pati yung hindi na pala boyfriend ng pamangkin ko, kasama pa sa apo niya, kasama sa kanyang litanya. So sobrang hindi niya alam, break na pala sila, nandun pa sa prayer niya. So he also counted everything, and I mean everything. Nabanggit kanina ni Mitch na sa journal niya, na sa diary niya, kinakalculate yung number of years, and exact number of years niya at saka ni Mama from their birthdays. But I think, and I believe, he loves Mama most because toward the last months of his journal, it was only Mama who has the exact number of years. Pakitaas po ang kanang kamay.
pwede po makasuyo, pakitaas po ang kanang kamay, tapikin mo ang katabi mo, at sabihin, count and enjoy the years that you can still live. Pakisama mo po sa kanan. Bilangin nyo yan, count and enjoy the years that you can still live. Okay, taas mo naman sa kaliwa. Para naman sa kaliwa, tapikin at sabihin, bilang na ang araw mo. Hindi po, bibilangin pa ang maraming araw mo dahil mahaba pa ang buhay mo. The second virtue ni Papa is hope. Papa had a hopeful spirit, one that stays strong even through life's many challenges. Ang dami ng pinagdaanan ni Papa. At palagi niya sinasabi, mayabang kasi ako noon. Mataas kasi ako. Marami akong kasalanan. He has been through a lot, and I tell you, ikaw na maging 85 years old at na nabubuhay sa mundo. Dahil kapag tayo nga, di ba? Tulad ko na lang, 30 years old lang, dami na. O walang nag-react, gusto nila yun. He would always say to you, he's always hopeful that he will win in the lotto. Not for his own needs, but to give the people around him and grant their wishes. He would always say to you kapag may gusto ka, kapag nanalo ako sa loto, bibilhan kita nito. Kapag nanalo ako sa loto, papagawa kita nito. Everything po nagpapataya si Papa sa loto kahit ayaw na ni Mama. Sukat mang itago niya na may bukod sa bahay kapatid namin para lang magtaya ng loto for him. Because he wanted to give yung mga taong mahal niya kung ano yung gusto. Kaya kagabi, napadaan ako sa lokohan. Napataya ako ng lucky tip. So, idasal nyo rin po, manalo ako, bibiyayaan ko rin kayo. So, now, humarap po kayo sa inyong mga kaliwa. Tapikin nyo ang katabi nyo at sabihin nyo sa kanya, mananalo ka sa loto. O, harap ulit kayo sa kanan. Dahil sinabihan nyo. Sabihin nyo sa kanya, manghingi ka na lang rin ng balato. The next virtue ni Papa is gratefulness. Kung narinig ninyo yung binasa ni Mitch kanina, ilan yan ni Mitch? 20? Pagpapasalamat. Hindi ako mahal ng mga apo ko. Wala pa ganon. Pati yung bibigay yung TV, pati yung kuryente, those small things, grabe siya. Lahat ina-appreciate niya. Pagka may bumisita sa kanya, he would appreciate it. Kaya palagi akong nasa journal niya, nasa diary. Kasi, bihira nga lang ako nasa San Jose. And whenever I get a chance na makauwi, I would always drop by at their place. Ang tawag nga pala namin sa kanilang bahay, Long Mess Place. Lolo Mene. Kaya Lome. Pero walang Lomi po doon. Okay, mag-ahan. So, palagi yun nakalagay doon. Sasabihin niya doon na ano nakalagay? Check visited. Check exante. And then, even if the stay was short, Papa treated it like a grand celebration. 10 minutes na bisita, pero para kay Papa, parang fiesta. And the gifts he received from everyone, kahit sino, no matter how small, were treasures to him. Ulam, nagbigay sa akin si Grace, o yung isang anak ka. Jollibee takeouts, galing kay Yakin, kay Olivia, at kay Laika. Papaya, galing sa kay Ning, at saka Buddy. Small things, pinagpapasalamat ni Papa, nakalagay sa journal niya. You'd think you'd handed him gold the way he smiled. Grabe siya. Even in text during his birthday, he would write and count those who treated him chronologically. Kung sino yung bumati sa kanya. Nalaman ko on the second year na nagsusulat si Papa ng mga bumabati sa kanya. So ang ginawa ko, antay ko, August 8, 11:59. Inaabangan ko yan hanggang alas 12. Naka-ready na. Pagpatak ng 12:01, happy birthday, Papa. I love you.
So, number 1 ako. Technique yun. Di ba? Para lang, wala, competitive din ako eh. Pinalaki ako ng tatay ko, di ba? So, ganun ano. So, para lang mauna. His hope was grounded in the belief that love appears in small things and that small joys were worth celebrating. He taught me that hope is not about having everything. It's about seeing the love and blessing in everything. Harap ulit tayo sa kanan. Pakisabi po at pakitapik. Salamat sa iyo. Salamat, be grateful. Salamat sa iyo. Harap naman po kayo sa kaliwa, yung nanalo sa loto kanina. Pakisabi po, pautang naman ako. The fourth one is love. If there is one virtue that defines Papa most clearly, it is love. Papa loved with a tenderness that didn't need big gestures. Loud as he was, madalang yan. Malakas ang boses niyan kasi nga piling. But he was a man of simple habits and quiet affection. Maghatid ng apo para sa interview. Magsundo sa kindergarten school ng apo. Maliliit na bagay, pero Papa would show his love through that. He showed love through presence, patience, and gentle guidance. He loved us deeply. His family was his world. And nowhere was this clearer than in the relationship he had with Mama. He said the days on earth was not just a funny habit. It was his way of honoring the time God gave them together. Papa's love was steady and uncomplicated. It was the kind that made you feel safe, just knowing he was in the room. It was the kind that taught us to be resilient, humble, grateful, and grounded. And even now, I know His love stays with us, quietly, gently, and faithfully. Taas puli ang kamay, pakitapik ang nasa kanan. Pakisabi, trust and love God all the time. Love God all the time. Sa kaliwa, pakisabi ko, mahal ka ni Lord, mag-iingat ka, baka pulit ka na. Hindi po, baka makuha ang napanalunan sa loto. Yun ang request. Nabagitin po kanina, Papa is a jolly person. Ma-joke po siya. Kahit po yan mainitin ang ulo, mag-joke at mag-joke pa rin yan. So, Papa was at ako rin dyan. Hindi naman po talaga siya kumina. Sabi ko sa inyo, mainitin ulo. But he had his own brand of humor. The kind you understand only if you really know him. Sabi ni Doktora, hindi mo nga malaman kung nag-joke kasi minsan napaka-poker face niya pa. Like how he'd correct you if you misconducted. How he would jokingly bash you when he wins sa larong in between. Yun po yung card game na towards the end of his years na ni Papa, para lang maging active pa rin yung utak niya, nag-introduce po kami na mag-in-between po together with the apo and the anak. Eh, sabi nga, diba, sugar rin si Papa. So, nagbuhay ang katawang lupa ni Papa. Nagsusugal kami ng in-between. Piso-piso lang naman po. Huwag naman sana kami pinilihit dito at wala kami campaign, Pero pag kaya nanalo si Papa sa laro, patay ka sa kababas niya. Gagaling ka, sasabihin niya, ay, ang tanga-tanga kasi. Magaling daw talaga siya. Okay? Ganun siya. Or how it can be quiet and deaf, but somehow always heard the things you didn't want him to hear. Bingi siya, pero pag kami gusto siya marinig, magugulat ka, nagre-react siya. And of course, he had that smile. A smile that said, I love you, but also, I know something you don't. Yung smile ko ni Papa yan. Para may tignan sa kanyang mata, is love. But he is also a sensitive person. And lately po, unlike when he was younger, super sensitive, that he would even write in his journal, wala kami nag-iinikan ni Mama the whole day.
nakalagay po yun. Then the next day, bati na kami ni Mama. Hindi mo alam kung nagsusumbong ba o nagpapaawa. Pero ganun si Papa. Small infraction, ramdam niya. Pero small na pangyayari at nararamdaman niya, ibibigay niya naman sa iyo in the form of love. So Papa had a way of keeping things light in his own quiet way. And today, even in our grief, remembering him brings not just tears, but also warm, knowing laughter. So in closing, I would like to talk to Papa. Pa, thank you. Thank you for your faith which strengthened us. Thank you for your hope which carried us through difficult days. Thank you for being my Papa. I am sincerely grateful. And thank you for your love, deep, constant, and enduring. I love you always and beyond. 85 years was not enough for those who love you, but you filled those years with meaning, kindness, devotion, and grace. And though we miss you terribly, we know you are now where your faith has always led you. In the arms of the God you wrote about so lovingly in your journal. We will carry your legacy in our hearts, even in the counting of the days. Rest now, Papa. We love you always. Gabi sa lahat. Pumayag ako magsalita. Sabi ko, last na ako. Tama na to. Again, magandang gabi. Kaya tanda mo, I think, ito ang una kong pagsasalita sa ganito ng sitwasyon. First step sa aming family. Yung pamilya talaga namin na trabaho. Manood ka ng pelikula, may mga warning sa una, SPG, kung ano-ano, mga bawal. Pinapaalalahanan ko rin kayo, baka hindi ko matapos itong pagsasalita. Kung may nakita kayong mga umiyak, sisiw sa akin yung mga this day, my first, baka lahat kami magkapatid. Nag-search ako sa Google. Hindi kasi ako marunong pa mag-chat GPT, mga AI, baka hindi ko na rin matututunan. So, nandun lang ako sa Google. How to deliver eulogies to your father. Simple lang naman pala. 3 lang ang nakalagay. Ang una sabi, bumati ka lang, may magpakilala ka. So, good evening. I am Carlos Lot Bagatsulon. Anak po ako ni Papa. 62 years na kami mag-anak ni Papa. Okay? Ako ang panganay, kaya ako ang huling nagsasalita. Yun lang ang sabi ni Google. Pakilala ka lang, pakilala mo sarili mo, bakit ka nandyan, anong relasyon mo sa namatay, tatay ko yan, panganay pa ako. Pangalawa, yung body ng speech, yung mga suggestion kung paano sasabihin. Ang sabi ka lang ng mga magagandang bagay, kung anong nagawa na yung namatay sa'yo, anong nagawa niyo sa mga kaibigan, lahat ng magaganda. So, madali, kasi maraming nagawa ang tatay ko. Madali, in effect, kasi marami. Ang hirap kasi marami nga. Mahirap pumili. Okay? Kaya 2 beses, pumayag ako magsalita ngayon, sabi ko, practice. Baka hindi na ako iyak bukas. So, kung ano raw yung maganda, at sobrang dami, so I decided,
baka bukas ko na sabihin nyo kung anong maganda. Kasi pipili pa ako kung anong maganda. Now, tonight, mas madali sasabihin ko kung anong hindi magandang nagawa ni Papa. Okay? Baka mas magustuhan nyo. Kaysa yung mga magaganda. Isip ako ng isip kanina habang naliligo. Actually, habang naliligo pa lang naisip ko, may mga suggestion si Father Cholo sa akin. Ganito yung kwento mo, yung kwento mo sa akin. Sabi ko, mamaya pag may nauna sa akin na kwento na yung aking topic, gagamitin ko yan. Or tomorrow, gagamitin ko. So, ano hindi nagawa ni Papa? Panay ang isip ko, panay ang kanina pa, hapon, ano hindi niya nagawa? Merong isang hindi nagawa si Papa sa pamilya namin. Meron siyang hindi nagawa sa aming magkakapatid. The guy doesn't cook. Di siya nagluluto. Looking back. Wala. Ba't ko nayak? Luto na. Looking back. Ano natandaan nagluto si Papa? Hindi kami pinagluto. Kasi kami, simula nung pinanganak ako, may parents, pareho yan, working. Mga working na yan, Papa working na. So, natural siguro si Papa hindi magluto. Pero pumasok sa isip ko, bakit hindi siya nakapagluto? Kahit maglaga ng itlog. Wala akong matandaan nakapaglaga si Papa ng itlog. Kahit tatamahinit ng tubig para sa kape, wala akong matandaan. Now, of course, I have my mother. Magaling yung mother namin. Kasi kaso kami lahat. Again, sinasabi ko lang, yun ang hindi nagawa ni Papa. Okay? Now, anong epekto? Ako, magaling magluto. Father ko, hindi nagluto. Okay? Sumunod sa akin, si Ek. Hanggang ba si Ek? Si Ek, marunong din magluto. Marunong din magluto. Okay? Alam ko yan, ang mga anak niya magsasabing nagluluto siya. Yun talaga ang gawa niya. Kasi, hindi ko lang alam kung masarap. Nagluluto. Kami kasi magkakapatid mga understanding. Nagluluto. Yung pangatlo, si Jake, Edward, yan. Ay, pagdating sa yapangan, sa pagluluto, ay mahirap yung kakaluluto siya. Pag ako nagsabing magaling ako, ay, ako. Mas magaling yan. Kung yung aking nilaga ay malambot, mas malambot yun. Magaling yan. Magaling yan magluto yan. So, knowledge ko lang medyo kalibet ko sa pagluluto. Ang pangapat, si Leg Dominic. Nandiyan, Leg ba si Leg? Leg Bloomer ang tawag. Na magaling din daw naman, Leg Bloomer. Nahuli na lang natutong magluto nung nanawa na yung asawa kaluluto. Mahilig yan sa sisig. Yan, specialty na yan, magaling. Pero bago natutong magluto yan, nilagang itlog lang rin ata ang alam. Nasulog pa. So yan, apat kami magkakapatid. Pito ba tayo? Hindi, yung pang-lima, pang-anim, pang-pito, walang alam sa pagluto. Babae kasi si Annie, mga prinsesa yan, siyempre. Natural, pinagluluto namin yan. Si Sansan, marunong din magluto. Ganon din, nilagang itlog. Sulong din. Yan si Sansan. So, looking back again, sabi ko yung parents, Papa, hindi
magulangan, so walang epekto, walang masamang epekto, hindi pwede isisi. Hindi ko pwede sabihin ngayon, bakit hindi ka nagluto? Kasi mama nakita ko tumawa eh. Tama ako, hindi talaga nakapagluto si Papa. Wala akong matandaan. Kahit kape. Kahit wala talaga akong matandaan. Maganda ng super na si Papa hindi nagawa. So, yun ang sabi ni Google, sabi na maganda. So, na ano ko naman yung hindi nagawa, bukas ko, hindi, promise, sasabihin ko na maganda ni Papa. Then, panghuli, number 3, sabi ni Google, nagpasalamat ka sa mga dumating. Sabi mo, thank you. Tuwan-tuwa naman sila pag thank you pa. Dumating kayo, alam kong may kanya-kanya kayong oras, kanya-kanyang buhay, lalo na sa gabi, yes, nandito kayo. At saka pa kayo nakilig sa akin, hindi ko nakiligyan. So, thank you again very much sa inyong lahat. Masaya kaming pamilya na nandito kayo. Although kami ay nalulungkot at pipigil, makita kayo na nandito kasama namin. Malaking bagay po yun. Matatapos na rin. Pwede na. So again, thank you from our family. Meron tayong food na hindi ma-serve. Sabi ko, hintayin niyo ako makapagsalita, makapakainin na kayo. Bibilisan ko lang. So maraming salamat, guys. And for every moment of tenderness He offered. As we remember the last week we spent with Him in the hospital, we thank You for the grace You gave us to be by His side, to hold His hand, to whisper our love, and to accompany Him with prayer. Even in the hardest moments, Your presence never left us, and Your peace embraced Him. Father, we lift up to You the faith that Papa lived so sincerely. He wrote in his journal of Your love, and now he rests in that love, fully, joyfully, eternally. We also lift up the hope he carried in his heart, a hope that taught us to see blessings in small things, to be grateful for simple visits, and to treasure every gift, no matter how humble. And Lord, we thank You for the love that defined his life, love for Mama, for his children, grandchildren, and great-grandchildren, for his family and love extended outside of blood and friends, and a love for You above all. Today, we ask You to grant Papa eternal rest, and let perpetual light shine upon him. Welcome him into Your kingdom with open arms. May he experience the fullness of peace, free from pain, free from worry, surrounded by Your glory. We also pray for our family. Give us strength as we continue to navigate the days ahead. Comfort us, Lord, when grief grows heavy. Remind us that though Papa is no longer with us physically, His spirit, His lessons, and His love remain forever in our hearts. Help us honor His memory not with sorrow alone, but with gratitude, kindness, and faithfulness, the way He lived His life. And as we leave this gathering today, may Your presence go with us, may Your peace settle in our hearts, and may Your love bind us together as one family. This we pray through Christ our Lord. Amen. Marami na tatakalimutan. Saan ba nakasama ni Fardos naman? Si Fardos po ay miyembro ng Salasigan Girls Multipurpose Cooperative. So, nakita ko yung birthday niya, August 9, 1940. Nung sinabihan ako kanina ni Hannah sa kanya, Grace, ito na lang magsalita para sa birthday. Kasi yung mga BOD namin, dahil yung mga seniors, hindi makapanggapay. Pero, nakapashare lang ko sila. Nung pinapaglag ko yung record sa kanya, sa ka-opisina ko, kasi may ka-opisina ko na nag-duty ng 1 o'clock ng hapon hanggang 9 ng gabi.
So sabi ko, pakagulak ko nga yung record ni Carlos ko. So nakita ko, naging member siya ng San Jose Vendors ay August 8, 1994. So the day na bago siya mag-birthday. So ano ba yung mga alaala ni Carlos sa akin? Napakarami. Kung ano yung mga iniwan niya nung siya ay active pa sa San Jose Vendors. Actually, hindi naman siya naging inactive, kundi nawala lang siya doon sa pagiging opisyal dahil nagtrabaho siya sa Pag-asa and then sa SB. Pero never siyang nakalimot na tuwing mamamalengke, sila ni Mama Luz ay dadaan po yan doon sa akin, mga rules. Si Pardones, katulad ng mga narinig sa iba, napaka-supportive niya. So, kami noon sa San Jose Vendors ay, kumbaga sa buong noon sa buong San Jose, kami lang yung may computer. So, siya yung nag-push noon. Noon, walang pera. Sabi niya, try typewriter kayo. May pera ka, typewriter pa rin. Magbili naman kayo ng computer, sabi niya. So, siya yung nag-initiate na dapat meron na kayong computer. At isa nga din si Sally na minsan ay pag may trouble, so siya yung nag-ayos ng computer namin or yung si Kuya Henry minsan. Lahat ng, lalo na sa recording, siya kasi ay nasa audit committee. So siya yung pakialamero pagdating sa recording na kumbaga yung sa pagdating sa recording, siya yung isa sa nag-improve ng record system namin. Kahit na simpleng bagay lang, katulad dahil nasa audit nga siya, minsan ang ginagamit namin ay paper clip, ang kapal ng attachment. Grabe naman kayo, paper clip ang ginagamit yun. So the next time na pumunta siya, ang dami na lang yung clamp. Sabi niya, o tingnan nyo ito. Ika-clamp niya, ibato-bato niya pa yan sa ere. O diba, kahit ibato-bato, o hindi siya mag-iwalay. Sabi niya, may mawala lang na isa dito, sabi niya. Di ano pa kayo pagka in-audit pa ulit kayo. So, ang business ng San Jose Vendors kasi may pangahian kami doon. Isa siya sa nag-initiate na dapat mag-venture din kayo sa iba. So, madaling salita, nag-venture kami sa tailoring, mga uniform na yung pinapahid namin. Sabi niya, okay, mag-isip yan. So, siya yung unang nag-initiate na tayo naman kayo ng polo shirt. So, yung unang naging tinahing uniform ng San Jose Vendors ay t-shirt, siya yung nag-initiate. So, nung nandun na siya sa SB, so marami kaming client kasi talagang pinarket niya. Nakilala kami sa LGU, lalo na sa San Jose, dahil pinarket niya yung aming polo shirt. Na nakilala ko po kami doon.